kagigising ko lang po. So today is Friday. So ngayon lang isang ko lang guys. Sasama dito ako sa bahay. Ang dami kong gagawin. Ang dami kong gagawin guys. Di pa ako nakakapag tamad ako nakakatamad. Dami kong gagawin ko kasi hindi ako sasama ngayon guys sa bayaw ko tsaka sa kapatid ko kasi graduation ng bayaw ko. So punta ako ng SM, lalabas ako, baka magpasukat ako ng salamin ko kasi nga nawala yung ano ko, bagong yung salamin ko. And then may nakita kasi ako doon sa mall na hiring kasi try kong makapag-apply naman ulit ng trabaho, pero hindi ko muna ngayon sasabihin sa kapatid ko na naghahanap ako ng work kasi nga naawa ako sa kapatid ko kasi wala nga magbantay ng pamangkin ko dito, walang kasama yung pamangkin ko. So try ko lang muna na basta bahala na kasi gusto ko na talagang magtrabaho. Kaya lang na ako magsabi sa kapatid ko kasi walang kasama yung pamangkin ko dito eh. So anytime pwede ako mag-ano, kaya lang hindi naman nila ako pwedeng pigilan or hindi naman nila ako pipigilan pag gusto ko eh, kasi buhay ko naman to eh, tapos nakiusap lang naman sila sa akin. Pero ako din kasi naiawa din ako kasi nga pamangkin ko na pamahal na rin sa akin. Pero ako siyempre kailangan ko rin ng income, siyempre may mga pangangailangan din ako. Hindi naman kapag may gusto akong bili hindi ko mabili katulad niyan, di ba? So siyempre kailangan din natin maghanap buhay para sa sarili natin, di ba? Sila pasalamat sila kasi may mga kanya-kanya na silang buhay, may mga asawa. Eh ako wala pa ako asawa kasi, and then may mga trabaho sila. Pero although hindi naman tinatanong naman ako ng kapatid ko kung ano yung kailangan ko, binibili naman niya eh. Pero iba pa rin yung sarili mo, di ba? Ako kasi yung tao na na ayoko ng ganun palaasa sa kasama ko. Ano naman yun guys, na magawa ko guys. Hirap ng buhay.
buhay kapag walang trabaho guys. Kaya kung ako sa inyo, magano kayo yung habang bata pa magtrabaho na eh. Hindi naman yun, basta habang bata pa kailangan magsikap, kasi alam nyo kapag nagkaedad kayo tapos sa kanyo palang naisipan magtrabaho, mahirap na eh. Mas maganda yung bata ka pa, sanay ka na sa trabaho. Alam nyo po kung bakit, kasi hindi mahirap, hindi kayo mahirapan, and then hindi hindi nakakatamad. Alam niyo ako guys, nag-abroad ako guys, 27 years old ang edad ko, and then inabot ako ng 10 taon doon. Kung hindi lang nagka-pandemya, hindi ako uuwi. Tapos before ako nag-abroad pala guys, marami na akong trabaho na pinasukan dito. First na work ko guys, nag-graduate ako ng high school at the age of 17 yata ako nun. Underage pa ako nun guys, 17 years old pa lang. Buti tinanggap ako. Department store and supermarket dito sa amin, sa bayan namin sa Sorsogon. So hindi alam ng mama at papa ko na pagka-graduate ko ng high school, nag-a-apply ako ng trabaho. Mga kasamahan ko nun guys, mga classmate ko. So sa lahat ng classmate ko, marami kaming nag-a-apply. Ako lang yung bukod tangi ang nakapasok ng trabaho. Nakapasok ako ng department store, 17 years old. Ayaw pa sana ako tanggapin ng manager nun. Pumasok ako as a bagger yun. Tapos inabot yata ako dun ng 1 year lang, 1 year yata ako dun. Tapos after 1 year umalis ako dahil lumuwas ako ng Maynila yata nun eh. Luwas ko ng Maynila, hindi pa ako lumuwas ng Maynila, nag-work ulit ako kasi hindi ako nag-aral ng college nung una. Tapos nag-aral ba ako nung college muna or hindi pa? Nag-Graceland ako, nag-fast food. Nag-Graceland ako 6 months or 3 months lang yata ako nun. Then yung nag-aral mo after nun, yung pangalawa kong experience, nag-aral ako ng college. Pumunta ako ng Legazpi, kinuha ako ng tita ko, dito ako nag-aral. Tapos lumuwas na ako ng Maynila. Pag luwas ko ng Maynila, tumira ako doon, nakapagtrabaho ako doon sa pabrika. And then after pabrika, nag-work ako, marami na ako napasukan doon. Pabrika, inabot din ako ng years doon sa pabrika. Then after pabrika, nag-Rustans Makati ako, Rustans Makati tsaka Alabang. Then pagkatapos lang ako noon contractual. And then kinuha ako ng tatay ko kasi na-destiny yung tatay ko sa Tagaytay. Inabot kami ng 1 taon doon. Tapos after ng kontrata ng tatay ko, umuwi kami ng Pilipinas. Tapos pag uwi ko dito ng Pilipinas, kasi nag-aral ako ng college noon 2 taon lang, ipinasok ako nito ng kapatid at ng boyfriend ng kapatid ko. Yung tatay niya nagtatrabaho dito sa ABC, dito sa amin, malaking kumpanya. Pinasok ako dyan. Pagkapasok sa akin dyan, nagkataon naman nun yung sister ko, yung panganay sa amin, nag-a-abroad siya. So nung paalis na yung kapatid ko, hinatid ko sa Maynila. Pagka-atid ko sa Maynila, naenggan niya ako nun guys na mag-abroad. So kumuha ako ng passport nun, umuwi muna pala ako dito kasi nag-resign ako sa work ko. Then bumalik ulit ako ng Maynila kasi nga yung tita ko nakiusap that time sa akin na samahan ko yung lola ko dun sa Maynila, kasi nga yung lola ko is na mild stroke that time, so walang kasama, so sinamahan ko doon. And then after nun guys, habang kasama ko yung lola ko dun sa Cavite, dun ako nakabase sa Cavite, binibigyan ako ng tita ko nun ng allowance. Pinapadala ako ng allowance nun ng tita ko. So inipon ko yun. Ang ginagawa ko, kumuha ako ng passport ko. So pagkakuha ko ng passport ko, dun ako nag-start guys na mag-apply ng trabaho ng pa-abroad. Mga agency ang pinuntahan ko nun guys. So ito ang kwento nun guys, bakit ako nakapag-abroad.
Una, meron akong in-applyan kasi yung kapitbahay namin para siyang ano para siyang agent na nagpapaalis. Kaso puro babae. Sabi ko, ate baka sa lalaki makapagpaalis ka meron. So yun, kinuha niya yung copy ng passport ko, yung CV ko, yun. So ngayon ang tagal. Tapos yung agency na inaanuhan nung kakilala ko doon is ano, hingi ng pera sa akin na una, tapos pinag-medical niya ako, hinahanapan niya ako ng work sa ibang bansa na ganito ganyan. Ang tagal na, nakadalawa na akong medical. Hindi niya pa ako napapaalis hanggang sa nakuhanan niya ako ng 25 yata yung 30,000. So galing yung pera na yun, binigay pa yun ng tita ko, kapatid ng papa ko. So ang ginawa ko, hindi na may balik sa akin yung pera, hindi na sa akin may balik yung pera kasi ang dami niya nang naloko na aplikante. So pinull out ko yung nagagalit na ako na halos araw-araw pumupunta ako para i-follow up ko. Wala, hindi ko siya nakakausap. Yun, buti na lang nakulong siya kasi merong nagreklamo na mga aplikante na pinalabas niya na puro illegal yung puro illegal yung pagpapaalis. So pero nakuha ko yung passport ko nun, guys. Buti na lang nakuha ko yung passport ko. Pagkakuha ko ng passport ko ng time, ang tagal pa nun, guys. So meron akong kaibigan na galing ng Taiwan, taga Pampanga. So nung nakuha ko yung passport ko, kumain ako sa Pasay, dyan sa Top Avenue, guys. Merong McDonald's dyan sa baba ng MRT. Kumakain ako ng sa McDo. Tapos dala-dala ko yung mga requirements ko kasi na-pull out ko yung requirements ko sa agency nga. Pati yung passport ko. May isang babae na lumapit sa akin na inabutan ako ng flyers, guys. Sabi niya, sir, sabi niya, nakita ko kasi kayo na meron kayong passport. Sabi niya ganun, at meron kang mga requirements na hawak. Baka gusto niyo pong mag-apply, nagpapaalis kami McDonald's. Sabi niya, no placement pay, media ka lang ang ito yung flowers, contact number. Tapos kinuha na yung number ko. Sabi niya, just in case, sir, na gusto niyo mag-apply. Tapos meron kaming interview, sabi niya ganun. Meron kaming interview this coming week, sabi niya. Tatawagan ka namin, sabi niya ganun, kapag natuloy. Sabi ko, kinuha ko lang yun. Tapos paluwas ako that time ng Pampanga kasi dun nga ako tutuloy sa kaibigan ko na dumating galing ng Taiwan. So pag nandun ako sa Pampanga, inopen ko sa kaibigan ko yun. Ngayon, mga 2 araw, tinawagan ako ng agency, guys. Unexpected, guys. So ngayon sabi niya, pwede daw ako pumunta ng agency kasi nga for interview, may interview daw kung gusto ko raw. So sabi naman ng kaibigan ko, sabi niya, sige, luluwas tayo ng Maynila, sabi niya, samahan kita. So lumuwas kami ng Maynila, pinuntahan namin yung agency, nagpa-interview ako. Nung in-interview ako, ang dami naming applicante, guys, nasa 500 kaming applicants. So kaagad ako, hinire kaagad ako ng may-ari, yung may-ari mismo ng agency. Sabi niya gano'n, tanggap ka na, sabi niya sa final interview na pinagme-medical na kaagad ako, kinuha yung passport ko, lahat ng requirements ko. So ngayon yun, pag medical ko, Monday yun, ang bilis, guys, October yata yun, bago magkatapusan October. Ang bilis lang ng processing, guys, promise. Nag-medical ako, nag-down payment ako, pwede pang installment yung medical namin, guys. Nag-down ako ng 1.5, so may balance kasi 3.5, so nag-down ako ng 1.5, so may 2,000 ako na balance. Nung dumating yung result, binayaran ko yung balance ko na 2,000. And then, sabi niya, October 11, bago magkatapusan yun, November 11, darating yung employer, yung pinaka-employer, sabi niya, for final interview. Di okay, waiting ako nun. November 11, dumating yung employer. 500 plus kami na dun. Pinatayo kami sa labas ng agency doon mismo sa lobby. Sabi niya, pinahawak sa amin ng agency, may-ari ng agency yung mga papers namin. Sabi niya, pag nilapitan kayo ng employer at kinuha yung yung papel nyo, ibig sabihin kasali kayo for final interview. So ang swerte, paglapit sa akin ng employer, nakuha kaagad yung yung papel ko. 250 kami, guys, na for final interview. Tapos ang nakapili pa sa akin na mag-i-interview is lahi, Egyptian ba yun? Egyptian ba yun si sir? Or Syrian.
Jordanian pala guys, Jordanian. Tatlo lang yung tanong sa akin guys. What is your name? How old are you? And then may balak ba daw ako magtagal sa Saudi Arabia? Yun lang. Pagkatapos nun guys, hinighlights yung hired ko. Yun. Tapos hired na ako guys. Tapos pagkatapos ng final interview guys, ilang days pinagpidos na kami ng agency. Nagpidos kami at nag-sign na kami ng contract. And then, nakasign namin ng contract at nagpidos. Pag nagpidos ka na, ibig sabihin, talagang for ano ka na, for waiting for flight ka na, paalis. Alam nyo guys, kasi pumupunta ako dito sa kaibigan ko at sa kumari ko dito sa Sampaloc, dyan sa Maynila, sa Fardo Street. Nung 10 na yun, November 23, bumibiyaya ako, nasa Baclaran ako, nasakay ako ng van, papunta doon. Tinawagan ako ng agency, sabi na, mag-prepare, pack your things, sabi na bukas flight muna. November 24 guys. So hindi na, pero naka-prepare na ako nun guys ng ano, naka-prepare na yung mga gamit ko nun sa maleta guys. Lahat yung mga dadalhin ko naka-prepare na. Nakapamili na ako ng mga gamit ko sa Baclaran, mga dadalhin ko nun, mga gamit, mga gamot. Ang ginawa ko nun guys, sa sobrang excitement mo kasi, excited din ko, hindi na ako tumuloy papunta doon sa pupuntahan ko sa Pardo. Bumalik ako guys, bumaba ako ng Baclaran, bumalik ako, and then ayun nga, sa sobrang tuwa ko guys, kinabukasan guys, ayun, pinapunta muna kami ng ano pala, pinapunta kami that time ng agency para kunin yung ano namin, yung ticket, tsaka yung ano, yung t-shirt na susuot namin, parang uniform pagdating doon sa Saudi. So November 24 guys, ayun, flight ko na, walang nagatid sa akin guys, solo lang ako papunta ng airport. And then ayun, nagkita-kita kami ng mga kasama ko doon, tapos batch by batch, halos yung eroplano guys, Saudi Airlines ang sinakyan namin noon, halos yung Saudi Airlines kami yung nakapuno, kasi ang dami namin, 250 kami na nakaalis guys. Yun yung kwento ng ano, ng pag-abroad ko guys, at the age of 27 years old. A few moments later. What's that? Kadali kita. Wala nang bunay. Umustulos. Makibunayan ka talaga. Oh, Jesus. Grabe ko nasubo. Kadako-dako. Mabulong ng kabibi. Dahan-dahan lang. Oh. Takaw ng baby namin sa ano, sa itlog, scrambled egg. Paborito niya talaga yung itlog guys. Ayan, oh. Say hi. Hi vlog. Good morning guys. Morning guys. Good morning mga kabibi. Aram samsam. Aram samsam, paborito niya guys yung ano, kasi naririnig niya sa kuya niya. Kay kuya niya Butroy yung aram samsam. Aram samsam, guli. Paano nga yun? Tuwa mo nga si Tito. Ay! Nandito si kuya, wait lang. Kukuha ng basura. Kukuha yung... Okay, may pambayad ng gano'n. Ang 100 na nakahapon na pambayad. Ay, 1,000 din. Anong pang ano ko sa salamin na inatag mo? Hey, mami. Hello. Yun nila yung ano, pag ano ka na yung pangpuno. Wait lang kuya. Ito na yan, natag sa mo kuya ng mga ano. Sa ano na lang kay BCC. Ano eh. Wait lang kuya nga. Meron pa dito. Wait baby. May extra ka dyan kuya na ano? Sa ako tabi. Ang sagmawan resort, ano, mainit pa. May paman ini ano?
basura sa CR. Saan ka ikot ka pa manalo? Saan ka manalo ng mga plastic? Wala kang ano dyan, sako? Basura namin guys. Tapos isa kuya, saan? So ano na lang, so kanin baboy na lang ang pana ko. Oh. Hugas muna ako, bibi. Sa kamay. Tapon kami ng basura guys. Basura. Bye bye na ka, bibi. Bye bye guys. Bye bye.